Ang mga kasong dinismiss na muling binuhay at ngayon ibinabato na naman kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon nga kay Senador Francis Tolentino, pwedeng maghain ng motion to quash ang mga abogado ng butihing pastor para mabaliwala ang mga recycled cases na ito. Narito ang balita ni Troy Gomez. Sa gitna ng mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ay ipinanawagan ni Senador Francis Tolentino na irespeto ang karapatan ng butihing pastor. Ay, nako, dito ha. Oh, gusto ko ngayon yung packaging mo ha. Nakapolo kang ganyan, ready for Senate. Dati naman nagpopolo si Senator Tolentino ng ganito. But anyway, ready for packaging na po for Senator, no? Si Senator Tolentino. Pero honestly, nabilib ako dito ha. Gustong-gusto ko ito. Ngayon, salamat naman nanindigan na si Senator Tolentino kay Pastor Kibuloy. Yan ang gusto ko. Hindi ka nakataya sa tatlong manok. Nakataya ka sa DDS, nakataya ka sa dilaw, nakataya ka sa pula. Doon ka lang sa tama at nanindigan si Tolentino. Manindigan ka sa tama. Sana gayahin po ito, sana sundan na po itong magandang halimbawa ni Senator Tolentino. Sundan ito ng mga re-electionist na mga senador din. Yung mga namamangka sa dalawang ilog. Mag-iingat po kayo doon. Huwag nyo nang ibalik sa Senado yun ha, yung mga re-electionist na gano'n. Na walang tayo. Sa akin, mas gugustuhin ko bang tumayo ka na lang sa pula. Doon ka. Or ikaw dilaw, doon ka. Or ikaw DDS, doon ka. Sa totoo lang, mas gusto ko pa yun. Kesa yung hindi ka malaman kung saan ka nakatayo. Yung DDS ang tingin sa'yo kalaban. Yung mga pula ang tingin sa'yo kalaban ka rin. Yung dilaw ang tingin sa'yo kalaban ka. Bakit? Namamangka sa tatlong ilog. Tumaya sa pula, sa puti, at sa referee. Oh. Kaya ito, okay, approve ako dyan. Nanindigan na siya kay Pastor Kibuloy. At may way out si Pastor Kibuloy. Marami tayong kaso dito na Ayun, ganda na sinabi ni Jeb Rivera. Attorney kasi Senator Tolentino, kaya alam din ang batas. Correct. Pero kasi alam mo, Jeb Rivera, maraming alam ang batas. Duwag manindigan. Hindi lang naman siya ang abogado dyan sa Senado eh. Ba't yung iba duwag? Di ba? nilabas na ang Supreme Court na pwedeng maging batayan. Ang sa akin dito, siguro igalang yung karapatan ni Pastor kung pwede siyang mag-file ng bailable kasi ito eh. Kasabay niyan ay pinayuhan rin ni Senador Tolentino ang legal team ni Pastor Apollo. Aniya, available ang mga kaso ni Pastor Apollo sa Regional Trial Court kung saan maaaring maghain ng piyansa sa korte. Dagdag din ng senador, pwede rin maghain ng motion to quash ang kampo ng butihing pastor para ipawalang bisa ang arrest warrant. Yun. Ang dami niyang paraan, di ba? Pwede pa walang bisa, alisin ko muna. Pwede pa walang bisa yung arrest warrant. Marami pa. Kaya yung mga atat na atat, sumuko ka na, teka muna. Meron po tayong batas. Meron pa ring pamaraan eh. Naiintindihan ko yung mga vloggers nila, yung mga bayarang vloggers nila, kung medyo ganyan ang litanya. Pero kung ikaw ay abogado, tapos ikaw ay public official, ganyan ang mga komentaryo mo, sumuko ka. May paraan pa. At alam nyo yan. Alam nyo na nasa batas yan na pwede mong i-exhaust lahat ng pamaraan na available sa'yo. Hindi po yung delaying. Yun po ay karapatan ng bawat isang akusado. Ang problema kasi sa atin dito, pag akusado ang tingin guilty, including yung mga abogado na public official pa. Imbis na sila ang nagpapatupad ng batas, sila ang nagsisimula ng public opinion, ng trial by publicity, ng siraan. Dapat tinuturo nyo ng maayos yung batas. Lala na may proseso sa batas na dapat na respetuhin inuman.
Hindi nga nila ata alam, Attorney Tolentino, Senator Tolentino, yung proseso. Wala na nga eh. Itong due process natin, wala na eh. Iniimbestigahan pa lang, wala pang probable cause, guilty na eh. Case closed na. Yung ba ay proseso? Saan ka nakakita ng proseso? Sa kahit anong bansa, wala pang probable cause. Tatandaan po natin pag criminal case beyond reasonable doubt. Ito wala pang probable cause. Ano bang ibig sabihin ng probable cause? Maaring siya nga ang gumawa. Wala pang probable cause, case closed na. Pagdating nga yan sa korte para ka maging guilty, it is beyond reasonable doubt. Ano sa Tagalog nun? Walang kaduda-duda. Halimbawa ng walang kaduda-duda, bukas sisikat ang araw. Walang kaduda-duda. Kahit umulan yan, sisikat pa rin yan. Yun po ang ibig sabihin ng walang kaduda-duda. Ang ibig sabihin po niyan sa batas, ang pinapaniwalaan ng batas natin, isipin yung mabuti. Mas mabuti nang makawala ang isang may sala kaysa magkulong ka ng walang kasalanan. Ulitin ko, mas mabuti na makawala ang isang may sala kaysa magkulong ka ng wala namang kasalanan. Pauso ka, Coach Oli, sa mo nakuha yan. Nasa batas po yan. Hindi po ako nagpauso niyan. Batas na natin yan, matagal na. Yun po ang beyond reasonable doubt. Kaya ako, yung mga taong mapaghusga, wala akong tiwala dyan. Mahuhusgahan din kayo balang araw. Sabi nga, kung paano ka manghusga sa ibang tao, ganun din ang gagamitin sa iyong panghuhusga. Malay mo, ikaw bigla magkakaso. Pagpalit ni Sarah. Di ba? Panapanahon lang yan eh. Panahon nyo ngayon. Matatandaan natin. Maximum yan 2028. Baka umikot ang mundo. Di ba? Hindi po ako nagpahuso nun Kasi apakasakit naman, Kuya Eddie. Ikaw walang kasalanan, ikukulong ka. Masakit yun. Talagang madidepress ka nun. Imposibleng hindi. Kahit ikaw ay maka-Diyos, madidepress ka nun. Kailangan mo lang labanan kung talaga maka-Diyos ka. But anyway, ang ibig lang sabihin nun, hindi po yun pabor. Ulitin ko, hindi ako nagsabi nun, batas. Ngayon, kung tingin nyo, fake news ako, sinungaling ako, huwag kayong maniniwala sa Banateros, huwag kang maniniwala kay Coach Oli, i-check mo kung fake news yung sinasabi ko. I-check mo kung totoo na nasa batas yun. Maliwanag? Okay, tuloy tayo. I have here the order in front of me. Even yung court order, yung issuance ng warrant of arrest, the warrant can be quashed. May procedure dito eh. So Itam? pag kinwash yung warrant, mababaliwala yung warrant. Payo ng Kita mo, mababaliwala. Kita mo itong mga animal na ito. Sorry po putulin ko na naman kayo. Kaya nga, alam mo, sinisiraan lang si Pastor Kibuloy eh. Pwede nga i-quash yung warrant. Pwede ko. Gusto nyo pa bang ulitin ko 10 beses para maintindihan ninyo na pwede? Bakit lang binibigyan ng publicity ito? Para mapahiya si Pastor Kibuloy. Ipapahiya talaga si Pastor Kibuloy. Ang tagal na niyang kaso na yan, mga animal. ang warrant ng Kongreso at Senado ay antay na lamang ang desisyon ng Korte Suprema. Anya, maaaring igiit ng Senado ang Article 150 ng Revised Penal Code para mahikayat ang Korte na maglabas ng arrest warrant, pero muli niyang iginiit na pwedeng magpiyansa at maghain ng motion to quash ang kampo ni Pastor Kibuloy dito. Hayaan natin sigurong i-exercise niya yung karapatan niyang legal at igalang natin yung kung ano yung hakbangin niyang gagawin. Yun. Apakaliwanag. Alam mo, sumaludo ako sa iyo, Senator Tolentino. Medyo may tampo na nga ako, slight eh. Kasi hindi kayo nagsasalita eh. Oo, totoo to to be honest. May slight. Pero ito maganda to sinasabi niya. Hindi naman niya pinagtatanggol si Pastor Kibuloy eh. Nasa batas yun eh. Pwede niyang gamitin lahat ng available na karapatan niya para ipagtanggol ang sarili. Ulitin ko,
Hindi ako nagsabi nun. Batas po nagsabi nun. Inulit pa ni Senator Tolentino. Kaya kayong mga abogadong opisyal, huwag tatanga-tanga ha. Aralin nyo, huwag nyong gawing tanga yung tao. Ito naman kasi itong mga, ito naman kasing mga nabudol. Ito mga kampo ni Tambayuda, na mga vloggers, na mga manunood. Parang tuwang-tuwa kayo, ginagawa kayong tanga ng mga yan. Di ba? Trial by publicity, ipapahiya ang tao, tuwang-tuwa naman sila. Kayo lang ang nakita kong mga tao sa balat ng lupa na tuwang-tuwa na ginagawa na kayong tanga. Eh, huwag niyong karirin yan. Sinungaling din ba ako? Tingnan niyo sila. Tuwang-tuwa sila, ginagawa na silang tanga. Oh, wag tayo magbiruan. Wag na kayo magpalusot. Don't tell me natutuwa kayo sa nangyayari ngayon sa atin. Eh, yung iba tuwan-tuwa pa. Ay, talagang tanga. Kakaiba talaga ang ibang Pilipino. Tayo lang ata yung natutuwang ginagawang tanga. Yung karapatan niyan legal at igalang natin yung kung ano yung hakbangin niyang gagawin. Mula dito sa Senado, para sa Diyos.